At yan guys, nag-iihaw ako ng baboy. Yan po yung gagawin pong tokat baboy. Napakalalaki ng tipak. Ano po yan yung pinakamaskara ng baboy. Maskara yung kwintas patapos yung tenga ng baboy. Hindi ko na po yan nilagad. Diniretso ko na pong ihaw yan. Yan, isa po kasi yan sa putahe na pampulutan para sa birthday. Sa birthday ng aking apo. Yan, ako na po nagluto ng tokat baboy at kasi ako po yung sabi nila nakakaalam ng pagluluto. Yung pong aking bayaw naghihiwa na ng toko habang ako nag-iihaw. Para lang saglit lang ko yung aking paggawa na at nakakapagod din ho ito. Yan, nag-ihaw, nag-apoy na tuloy ang aking niluluto. Pero pag ganyan nag-aapoy, iiwas mo lang naman sa apoy. Para hindi ho masunog. Madali lang naman namatayan. Nag-aapoy lang naman ho yan dahil sa mantika. Yan. Pagkatapos yung maihaw ko na po yan, gagayatin na po yan. At tapos pong magayat po yan, yan na nga po, tokat baboy na yan. Marami-rami pa po yung aking ihawin. Sa tansya-tansya ko po na mga nasa 3 kilo po itong maskara na ito. Ito po yung maskara po nung baboy na kinatay namin nung isang araw. Pinarose na lang po namin para hindi na po bibili. Ulo po ito nung baboy. Yung baboy na nagtitimbang ng megit 100 kilo. Ayan. Madali lang naman po yan lumambot dahil hindi naman po magulang yung baboy. Hindi naman po siya matigas. Kaya pag nainit lang po siya apoy, nadarang po siya apoy. Lumalambot na kagad. Ako ayan, nag-apoy na naman. Yan lang po dyan mahirap sa pag-ihaw na yan. Pag hindi nyo po binantayan at nag-apoy ng ganyan, nako, masusunog. Sigurado yung mapait-pait ang timpla niya. Ayan. Ako may matatapos na. Habang nagagayat naman po sa loob ito naman po yung aking inihaw matatapos na. Ayan po, nagayat na po yung tokwa. Mga ricado, mga sibuyas, yung ano po ng tokat baboy. Tokat baboy po na kinilaw po yan, yung nalagyan po ng suka. Ayan. Ayan siya na po yung finished product. Ayan na po yun, tokat baboy. Masarap po yung pampulutan. Yan lang po ang aking